talaga mga kababayan ni BBM. Nako, eto na yung sinasabi natin na talagang iba talaga pag nagtatrabaho ang Pangulo, no, mga kababayan, para, no, sa bansang Pilipinas at makita ng taong bayan, no, kung sino nga ba yung nagsiservisyo ng tapat at totoo, no, sa ating bayan. Oh. Nako, eto na talagang matindi-tindi ito mga kababayan, na pasabog ito kung sakasakaling may isa katuparan itong paglabas po, no, or pagpapa ano po ng mga salin ng bawat mga politiko. Tama po ba mga kababayan? Oh. Kayo nga, mag-comment po kayo diyan kung anong inyong ano dito masasabi rito sa lifestyle chick na yan, or itong salin na yan na sinasabi ni Attorney Claire Castro. Talagang ngiting tagumpay si Attorney Claire Castro, no? Pakinggan nga natin ulit. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Morning po, Yusek. Sa Foreign Relations Committee hearing yesterday, Senator Tulfo responded to DFA statement that Taiwan's not recognized as a sovereign state. Sabi po niya, we're allowing ourselves to be bullied in the name of diplomacy, and that diplomacy without deterrence is weakness. Comment po on that. Ang katapangan ay hindi nadadaan sa buntalan. Ang pagiging diplomatic ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Nagsalita na po rito ang DFA at si Secretary Lazaro na ang direktiba ng Pangulo ay diplomacy at rule-based approach. At sinabi din naman ng Pangulo na we are not waging any war, at sinabi din niya na hindi tayo uurong sa anumang labanan. Yan ang Pangulo. Next question, Tristan Nodalo. Matapang, may talagang paninindigan. Yung Chinese Ministry of Defense called the Philippines a disruptor and troublemaker in the South China Sea following po yung recent activities ng Philippines and Australia sa South China Sea. Sabi po nila, ang Manila is acting recklessly at the behest of external powers. Siguro po, how does the palace want to respond to this kind of accusations? We cannot stop China from making its own narrative. But they cannot also stop us from fighting for our rights based on laws, on clause, arbitrary ruling, and for our being independent country. Sa ibang topic naman po, kahapon na-tackle po sa Senate Foreign Relations Committee yung issue po ng Taiwan. Kasi po natanong yung sila DFA and other government officials on the contingency plan in case po a shooting war breaks out in the island. Sabi po, meron namang contingency plan, but when pressed further, nagtuturuan po kung meron bang budget for the contingency plan, because the senators are also doubting our capability to evacuate yung large number of Filipinos from the island. May utos po bang Pangulo to fund itong contingency plan na to sakaling magkaroon nga po ng gulo? Tama po si DFA Secretary Lazaro na meron pong contingency plans. So, nothing to worry. Kasi nagawa na rin po natin ito, nagkaroon ng issue ang Israel. Wala sa budget, pero nakaya po natin. So hindi po kailangan mag-allot ng another budget for Taiwan specifically? Hindi na po kailangan. That is the last question. Thank you, Yusek. May last question pa mga kababayan ko, ha. Pakinggan natin to, no? Tapusin lang natin to. Ng pangalawang pagkakataon sa buhay ang mga kabataang nangangailangan ng liver transplant, nakipagpulong si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga negosyante at top doctors from India. Ayon sa First Lady, ang pakikinig sa mga hinaing ng taumbayan na napipilitang magpagamot sa ibang bansa na nagbibigay inspirasyon sa kanya upang dalhin ang pag-asa dito sa Pilipinas. Dagdag pa ng unang ginang ang pagkasalba ng buhay, gawing mas abot kaya ng gamot, at maitayo ang serbisyong medikal ng kanyang pangunahing hangarin para sa mga kabataang lubos na nangangailangan sa bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng First Lady sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang oras at kaalaman sa India at umuwing bitbit ang pag-asang maisa sa katuparan ang kanyang